Grabe naman itong management ng PTV4 at saka ng Presidential Communication Office. Alam po ninyo, after 7 months na nang umalis ako dyan sa PTV, government station, noong last September, abay wala palang pagbabago pa rin hanggang ngayon. Tapos na yung 2025 budget, wala silang ginawa. Ngayon may budget ng 2026, hindi pa rin po nare-resolve ang problema dyan sa PTV. Walang nagawa, walang nabago. Ang masakit dito, pati pala yung mga nagre-retiro at mga umaalis na mga empleyado, pati mga news anchor, hindi na ibibigay yung mga huling sweldo o yung mga dapat ay para sa kanila na kanilang pinagtrabahuhan, pinaghirapan. Anong nangyayari dyan sa government station na yan? Office of the President? Di ba dapat matino yan? Hindi naman pwedeng sasabihin walang pera. Bakit walang pera? Taon-taon may pera yan. Kung kulang ang pera, taon-taon pinag-uusapan ng budget. Bakit hindi nyo dagdagan ng pera para maayos naman yung istasyon na yan? Di ba yung sinabi ko dyan bago ako umalis? Tumutulo ang mga kisame. Nakangiti ang mga kisame. Halos babagsak na. Mga upuan hindi nababago. Pa isa-isa lang ang nababago. Studio na dadalawa. Ang isa madalas pa walang aircon. Upuan ng mga news anchor dyan, parang upuan sa peryahan. Ganyan no, nakikita ko 3 taon ako nagtrabaho dyan eh. Mga empleyado tumatandang contractual, casual, talent. Ako ang tingin ko rito, pasintabi na opinion ko po ito, mismanagement dyan sa PTV4 under ng PCO. Kung ganyan ho ang sitwasyon. Napakaraming pera ng gobyerno, tuloy-tuloy ang pagbabayad ng buwis ng gobyerno. Bakit hindi mailaban ng mga naghahawak ng PTV4 at ng PCO na lagyan ng budget kung kulang ng budget o yung budget gamitin ninyo para ayusin ang estudyo ng gobyerno? Uulitin ko ang sinabi ko noon before na umalis ako dyan. Ang mga istasyon o estudyo ng Office of the President sa buong mundo talagang nakakabilib. Malilinis, magaganda ang facilities, maayos ang patakaran, maayos ang galawan. Dito sa atin, studio, istasyon ng taong bayan, Office of the President, communication ng Office of the President. Tingnan naman yung studio. Kaya nga, hirap na hirap sila makapag-imbita ng guest yan eh. Pag nag-imbita ng guest yan, minsan lang, hindi na babalik. Kasi yung facilities, ang layo sa private sector. Yung environment talaga naman. Parking pa lang ang gulo-gulo na. Parang buhok ng mga boss diyan sa PCO at hindi na susuklay. Kung wala pa susuklay, hindi mas lalo na. Anyway, paki-aksyon naman po ninyo. Walang personalan po ito, issue lang. Umalis ako diyan dahil hindi ko na masikmura ang nangyayari diyan. 7 buwan na pala, wala pa rin nangyayari. Kawawa ang mga tao diyan. Ano ba inyong pinagkakabalahan? At nasaan ba ang pera para sa maintenance ng estudyong yan? Bakit hindi nyo magamit? Kung wala naman pera, ba't hindi nyo lagyan ng pera? Taon-taon na binabalangkas ng Executive Department ang proposed budget, taon-taon, ba't hindi nyo malagyan? At kung meron man, nasaan yung pera? Pati yung sweldo ng mga tao, hindi nyo maayos. Pati yung mga sasakyan, di ba sinabi ko na, halos lahat ng sasakyan dyan hindi makabiyahe kasi hindi nakarehistro. Saka nakakita ng government car, Office of the President na studio, may mga sasakyan hindi na i-rehistro dahil wala daw. Ewan ko kung wala yatang perang pang-rehistro. Ay pambihirang buhay yan. Karamihan dyan sa mga sasakyan ng gobyerno sa PTV, kolorong. Anak na. Di ba? Ayusin naman ninyo. Kawawa yung mga empleyado dyan. Anong personality ng mga news anchor, reporter, writer, cameraman, lahat ng empleyado ng PTV? Kung lagi na lang silang magkukunwaring sila'y matino ang kanilang opisina, ay hindi, sa kabila ng lahat, hindi naman. Kaya nga hindi nga sila pinupuntahan at pinapanood na ng tao eh. Kasi sinabi ko nung umalis ako dyan, hanggang ngayon, hindi naman fake news. Inamin na nga ni Secretary Gomez nung siya'y ma-interview, nung expose ko ang kalokohan dyan. Natotoo daw yun. Oy, ba't ano? Totoo, talaga naman totoo. Hindi naman ako fake news eh. Ay, anong ginawa nyo? 7 months, after 7 months, wala pa rin. Nagpaparating po sa akin ng impormasyon mga taga dyan sa loob.
Lahat sila'y dumadaing. Mga empleyadong kawawa, mga empleyadong napabayaan na, mga facilities na wala ng improvement. Ano ha? Ngayon, lalo na ngayon, napakainit. Ang tindi ng summer. Ha? Yung aircon dyan, ayusin nyo. Yung facilities, ayusin nyo. Dahil mukha ng Pangulo ang nakataya dyan. Ay naku, hindi ko alam kung anong ginagawa. Baka nga mismanagement yan sa PCO at saka PTV4. Walang personalan, issue lang po ito. Kung hindi nyo kaya ang trabaho nyo, mag-alisa na lang kayo para naman magkaroon ng pagkakataon si Pangulong Marcos na makapili ng mga taong pwedeng magpatakbo ng matino sa government station, sa studio ng Office of the President. Alam mo nyo yung studio ng Channel 4, yung building nila dyan, squatter pala sila dyan. Ang may-ari ng lote ng Channel 4 building na yan, sa likod ng PIA, yung sa may Visayas Avenue, dito sa Quezon City, ay DENR. Saka nakakita ang Office of the President, squatter. May building nga sila, bulok na yung building. Tingnan ninyo, magpunta kayo mga kababayan, kasi kayo ang ikasama sa may-ari ng PTV4. Punta kayo sa compound nila. Parang bodega. Doon pa lang sa bungad, makikita mo yung salungat na mga bulok na sasakyan. Halos wala na madaanan dyan ng mga tao at sasakyan. Sa dami nakaparadang bulok na sasakyan. Punong-puno ng kotse ang lugar na yan. Hindi ko alam kung bakit puro nakaparada lang. Yung pala hindi nakarehistro kaya hindi makabiyahe. Anak ng, di ba? Sinabi ko na dati, Secretary Gomez, pasyalan mo naman yung mga opisinang nasa ilalim mo. Hindi naman yata ginawa Kaya hindi niya nakikita yung totoong problema. Lagi lang nakabuntot sa Pangulo. Hindi ko alam, hindi rin man nakikita natin na siya kasama ng Pangulo madalas Ewan ko anong pinagagagawa. Yung manager dyan ngayon, ewan ko anong ginagawa. Kilala ko yung asawa niyang manager niya dyan. Tumawag pa nga sa akin minsan, pero wala tayong magagawa. Hindi ko pwedeng pagtakpan ang katotohanan. Pasintabi na. Prinsipyo ko yun Kahit saan ako makarating, lalo na kung ang taong bayan at mga empleyado ang kawawa, yan ay aking ipinaglalaban. Isinasakripisyo ko ang karera ko, ang trabaho ko. At hindi ho yan magbabago. Di ba? Dahil dito tayo sa social media, karapatan ko ito. Kaya ko sinasabi, hindi lang ito opinyon, katotohanan na dapat mabago. After 7 months, walang nagbago. Punta kayo dyan para makita nyo. Sekretary, lumabas ka naman ng opisina mo. Puntahan mo yung mga opisinang nasa ilalim mo para makita mo kung ano ang totoo. Huwag kang maniwala sa mga report sa iyo ng mga tao mo. Alam mo naman kung anong nangyayari. Kahiya-hiya sa mamamayang Pilipino at sa buong mundo ang studio at facilities ng PTV4. Pati yung mga empleyado ayaw yung bigayan para sa kanila. Isipin mo yung mga umalis niyan o tinanggal dyan ng mga empleyado. Yung pinakahuling mga sweldo nila hanggang ngayon hindi pa nabibigay. Ilang buwan, taon na. Meron pa nagsumbong sa akin yan Namatay, cameraman. Hindi man lang daw tinulungan kahit pambili ng ataol Pambihira kayo.